Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing mahirap sila habang dumami naman ang nakakaramdam ng gutom batay sa tugon sa masa survey ng Octa Research nitong Disyembre. May unang balita live si Jomar Apresto. Jomar? Susan, good morning. Mula sa 54%, bumaba sa 37% ang mga Pilipino na nagsasabing mahirap sila batay sa survey ng Octa Research. Pero sa kabila nito, mula 11% tumaas sa 16% ang nagsabi na nakakaramdam pa rin sila ng kagutuman. Madaling araw pa lang, bukas na ang maliit na kainan na ito sa UN Avenue sa Maynila. Ang tindera, si Juliet Aparil, 57 years old. 26 na taon na siyang nagtitinda ng almusal. Aniya, malaki na rin ang naitulong nito sa pantustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero kung gutom ang pag-uusapan, kapareho raw siya ng mga Pilipinong nakakaramdam o nakararanas ng gutom kung minsan. Imbis daw kasi na ipangkain nila, napupunta raw sa mga bayarin ng kanilang kita. Opo, ganun po talaga. Kasi po, nung araw, mura po yung mga bills. Ngayon po, mahal po yung mga bills. Mataas po. Higit po sa lahat, kahit nagtatrabaho ka dito sa isang gobyerno, sa isang mga private, mataas po yung tax. Ang 54 na taong gulang na si Danilo, mahigit 8 taon na raw maintenance crew sa isang construction company. Bumuti naman daw ang antas ng kanyang buhay. Kasi may trabaho. Kung wala mga trabaho, ngayon siguro napansin ko sir na medyo gumaganda yung ano ngayon. Base sa tugon ng masa survey ng Octa Research, bumaba sa 37% o katumbas ng 9.8 milyong Pilipino ang nagsabing mahirap sila noong Disyembre ng nakaraang taon. Mula yan sa 54% o nasa 14.3 milyong Pilipino noong Setyembre ng parehong taon. Ayon sa Octa Research, ito na ang pinakamalaking na record na single quarter decline sa self-rated poverty survey nila. Sa self-rated hunger naman, tumaas ang bilang ng mga nagsabing nagugutom sila. Nasa 4.2 milyong pamilya nitong Disyembre kumpara sa 2.9 milyong pamilya noong Setyembre. Isinagawa ang survey noong December 3 hanggang 11, 2025 sa 1,200 respondents. Meron itong plus-minus 3% margin of error. Susan, umaasa naman ang ilang nakausap natin na ngayong 2026 ay magsisimula na bumaba ang presyo ng mga bilihin. At yan ang unang balita. Ako po si Jomar Apresto para sa GMA Integrated News. Tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang special treatment sa kanyang kaibigan at kaalyado sa politika na si dating Senador Bong Revilla. Yan din ang siniguro ng Bureau of Jail Management and Penology. Nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas si Revilla dahil sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan. May unang balita si June Veneracion. Si DILG Secretary John Vic Remulla mismo ang naghatid kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Ito ay para iharap si Revilla sa korte o yung tinatawag na return of warrant. Nakaharap ang dating senador sa mga kasong graft at malversation through falsification of public documents dahil sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandig, Bulacan. Kasama niyang dumating ang asawang si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado, kanilang mga anak at kapatid ni Bong Revilla na si Bacoor City Mayor Strike Revilla. Isa sa mga kasamang abogado ni Revilla si Attorney Ramon Esguerra na naging abogado niya dati sa kasong plunder. Kumusta? Pasok. Okay. Kumusta ang demeanor? Siyempre, walang masaya sa panahon na ganito, di ba? Pero ang huling sabi niya, bago bumaba ng kotse, ako nang gadididit, sabi niya, lalaban ako. Nagbayad ng 90,000 pesos na piyansa si Revilla para sa kasong graft. Pero dahil non-bailable ang kasong malversation, ay makukulong pa rin siya. Hiniling ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division na manatili siya sa kustudiya ng PNP para raw sa kanyang seguridad. Diringgin ang mosyong ito sa Biyernes, kasabay ng pagbasa ng sakdal sa kanya at sa mga kapwa-akusado. Iniutos muna ng korte na ikulong si Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Kaya mula Sandigan Bayan, ibinyahing agad si Revilla sa kanyang kulungan. Sa loob ng City Jail, kinunan si Revilla ng mugshot at idinaan sa booking procedures. Binigyan din siya ng dilaw ng uniforme ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. 47 square meters ang laki ng magiging kulungan ni Revilla. May 5 itong bunk beds na kasya hanggang 10 PDLs.
May sarili ring palikuran at hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding para sa seguridad. Pagtitiyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Commitment ng BJMP yan na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man hong PDL yan. Talaga hong nasa policy namin na bawal ho talaga yan. Kung may mapapatunayan na gagawa niyan, kakasuhan ho natin at mananagot. Gaya ng ibang PDL, 100 piso lang kada araw ang allowance si Revilla sa pagkain. Ang hapunan na inihanda sa kanila ngayon, ginisang pechay. Bawal din ang sariling cellphone, laptop o anumang gadget sa loob. Kung may online hearing, may ipapahiram daw na gadget ang BJMP. Susundin din daw ni Revilla ang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Pero bago raw ihalo si Revilla sa mga nakakulong dito, inisasailalim muna siya sa medical quarantine na pwedeng umabot ng 7 araw. After our assessment, titingnan po natin. But definitely hindi pwede mag-isa sa isang selda. May mga kasama ho siya. Bukod kay Revilla, sa Quezon City Jail din iniutos sa Sandigan Bayan na ikulong ang 4 iba pa niyang kapwa-akusado na sina dating DPWH Bulacan Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig. Gayon din ang accountant na si Juanito Mendoza. Sa 7 ipinapaaresto ng Sandigan Bayan, si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, Engineer Emelita Huwat na lang ang hinahanap. Sa Benguet na aresto si DPWH Bulacan 1st DEO Cashier, Cristina Pineda. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla dahil sa pagkakasangkot sa manoy katiwalian. Noong 2014, sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikinulong si Revilla nang badawit sa pork barrel scam. Hanggang sa makalaya noong 2018, matapos i-acquit ng Sandigan Bayan sa plunder at magbayad ng 480,000 na bail bond para sa pending graft cases niya noon. Taong 2021 ay na-acquit din si Revilla sa 16 counts ng graft. May kasaysayan ng alyansa ang pamilya Rimulya at Revilla sa Cavite. Katunayan, may panahong katiket ni John Vic Rimulya, ang anak ni Revilla na si Jolo, sa gubernatorial at vice-gubernatorial elections ng probinsya. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is to advise him to surrender peacefully. Bagaman kaibigan niya si Revilla, pagdidiin ni Rimulya, I assure you, walang magiging special treatment doon. naging bahagi naman ng Senate slate ni Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon 2025 si Revilla. Pag-iit ng Malacanang, walang sasantuhin ng mga investigasyon kahit ng mga kaalyado nito. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. Nanindigan din ng Malacanang sa pagsunod sa due process. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Pinuna ng ilang senador ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes dahil may ilang hindi raw nabigyang pansin gaya ng Cabral Files. Kabila ang mga pumuna sa Senate Minority Bloc na nagsumite ng sarili nilang report kaugnay sa flood control scandal. May unang balita si Mab Gonzales. Ito ang pinansagang minority report ng Senate Minority Bloc ukol sa flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo doon sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at dating Senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit.
At nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan, Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung pirmado ng 6 sa 9 na minority senators ang report na isinumite sa Office of the Senate President tung December 10 dahil dismayado nila sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noon. Dismayado raw sina Marcos na hindi dumalo sa pagdinig at si Marcoleta sa naging takbo ng pagdinig. Hindi raw na-maximize ang paghaharap ni na dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na siyang nagturo kina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating DepEd Yusek Trijiv Olivar. Hindi raw masyado nabigyang pansin ang Cabral Files. Pare-pareho lang. Sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Oo. Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic. Ikumpara mo lang. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence room. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinadala nila sa Blue Ribbon Committee ang report dahil hindi naman talaga ito dapat sa opisina niya pinadala. It has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat magsasubmit ang minority report sa pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang media, ano silbi nun even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Sagot naman ni Soto sa pagkadismaya ng ilang minority senators sa pagdinig. Kanya-kanyang opinion You are entitled to your own opinion. Opinion ng iba, okay lang sapagkat nabuksan. Okay, di ba? Ngayon, merong mga mga nabitawan na pwedeng i-follow up in the next hearing. Kulang na oras Umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Hinihingan pa namin ng tugon si Committee Chairman Senador Ping Lacson. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Bigo pa rin ang National Bureau of Investigation na matunton ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na itinuturing na most wanted dahil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Gayunman, naniniwala mga otoridad na hindi pa nakalalabas ang bansa si Ang. May unang balita sina Oscar Oida at James Agustin. Bitbit ang arrest warrant para kay Atong Ang mula sa Santa Cruz RTC. Tinungo ng NBI NCR at NBI Olongapo ang umano'y beach house ni Ang sa barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Hinarap sila ng caretaker at pinapasok ang 5 operatiba base sa pakipag-ugnayan ng caretaker sa telepono sa kanilang abogado. Pero matapos sa mahigit 20 minutong paghalughog, pagpapabukas sa mga nakalak na kwarto at mga cabinet at pagpasok sa mga comfort room, tanging mga construction worker lang ang inabutan at walang hinahanap na si Ang. Sabi rin ng mga opisyal ng barangay na tumulong sa paghahanap. Wala po kami nakita ang Atong Ang po na sinasabi po. Ayon sa mga caretaker doon, kasi matagal na rin po tayong punong barangay o kapitan dito sa barangay, ay pag-aari po ni Boss Atong Ang. Pero hindi ko pa po siya nakikita since naging kapitan po ako. Wala rin nila silang napansin naglalabas-masok sa property nito mga nagdaang araw. Actually, labas-pasok kami dito dahil nga po laging tinatamaan ng bagyo po ito. Wala naman po kaming kahinahilalang nakikitang bukod sa paggagawa ng construction. Dahil bigo matagpuan si Ang, ipinareceive na lang sa punong barangay at caretaker ng property ang arrest warrant para sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Sir, gusto namin matanong, ito ba pagmamayari Atong Ang? O ano po? Sige po, sir, salamat po. Mula Legazpi City, maagang tumulak papuntang Libon, Albay, ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Mahigit 1 oras din ang binyahe para marating ang sabungan na lagi umunong pinupuntahan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na pinaparesto ng 2 korte dahil sa pagkawala ng mga sabungero. Sinuyod ang lugar.
Gumamit din ng drone para masiyasat ng gusto ang napakalawak na lupain. Ang tila rest house na ito, sinilip. Sinuyod din ng mga otoridad ang katapat na property. Pero bigo silang matunton si Ang. Pagtitiyak ng NBI, patuloy ang kanilang ginagawang paghahanap sa tinaguriang #1 most wanted. Hindi po tayo umihinto at meron tayong mga efforts dyan. Hindi lang namin din pwedeng masabi ngayon yung details, pero hindi po tayo nagpapahinga dyan, hindi po tayo umihinto. Una nang sinabi ng NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Ang, pero hindi sinasantabi ang posibilidad na iligal siyang nakalabas ng bansa. Kung may natatanggap kaming information at credible po ito, i-binavalidate po natin ito. At sa ngayon po, marami tayong natatanggap ng mga leads. Ito po ay ating binavalidate. Ito ang unang balita. Oscar Oida. James Agustin para sa GMA Integrated News. Isinusulong sa Kamara ang ilang pagbabago sa senior high school curriculum. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture kahapon, nanawagan si Committee Chairman Representative Roman Romulo sa Department of Education na muling pag-aralan ng K-12 curriculum. Kabilang sa mga isinusulong, gawing 5 na lang ang core subjects mula sa kasalukuyang 15. Ang core subjects na yan ay Effective Communication, General Science, General Mathematics, Philippine History and Society, at Life and Career Skills. Naging palaban ng isang estudyante sa Irusin, Sorsogon para lang masagot ang tanong ni Ma'am. Unahan makasagot sa blackboard at dahil super competitive, nabutas ng grade 11 student na si Jake ang blackboard. Ayon kay Yus Cooper Jesyaria, nangyari yan sa gitna ng kanilang group activity na, wait at twist, nawi tuloy sa tawanan ang paligsahan. Biro ni Ma'am, imbes na plus points, binigyan ng minus points si Jake dahil kailangan pang ipaayos ang nasirang blackboard. Mag-aambagan na lang daw ang mga estudyante para matulungan si Jake na ipaayos ito. Ang video na yan may mahigit 600,000 views na online. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.